with the creation of the new shares, the Bengcaminos are now the major shareholders. Bakit teritoryo ko naman ang pinapasok? Nauna ka, gago! Ngayon lang magpaalam ka na sa ospital dahil malapit ng maburang pangalang Salazar. Walang iya ka talaga! May mga nag-flash sa isip ko. Tingin ko mga memories ko yun. Eh, sinusugod mo ako dito sa ospital. Kundi dahil sa'yo, wala na ako dito, mahal. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng hirap kuhanan ng impormasyon. Mas mabilis mo makuha yung impormasyon, mas lalaki yung bayad ko sa'yo. Are you telling me that Olivia has a doppelganger? No, Lucas, ma. And if he's bothered by a mere photograph of Olivia, what more kung makita niya may babaeng kamukhang kamukha siya? Kilala ko na yung asawa ni Philip. Can you believe it? Naging kaibigan ko siya. Ako lang ang babaeng pwede kay Philip. Ako lang. Ayokong malaman ni Philip ang gagawin ko. Ayokong makadagdag to sa mga iniintindi niya. Ako naman ito, mahal. Susurpresahin na lang kita kapag bumalik ng tuluyan ang alaala ko. Hindi mailipat lahat ng mga pasyente. Lahat na lang na ginagawa ko, hindi sapat para matulungan sila. Naiksipit pa naman. Baka makahanap tayo dun ng tao na natutulong sa mga pasyente mo. The board officially welcomes Lucas and Victoria Bengcamino. Kami na ang may-ari ng Salazar Medical Center. Patuloy na nalulugi ang ospital. We're going to have to make budget cuts, starting with this charity ward. Ayop ka, Bengcamino! Dr. Salazar, huminahon ka. Walang maganda patutunguhan ito. Wala kayong puso, hindi kayo nag-iisip! Hayop ka talaga, hindi nyo alam yung ginagawa nyo! Nagsisimula pa lang ako, Salazar. Sasandalan ako sa ospital. Ay! Wala tayong magagawa nito, anak. Wala nang tutulong sa atin. Good job, sir! Good job! Congrats! Congrats! Congratulations sa bago mong investment, Attorney Bengcamino. Nakakabilib ka talaga, sir. May law firm na. Ngayon, may ospital pa. In the coming days, mas magiging busy na ako. Mahati yung oras ko dito tsaka sa ospital. Pero hindi ako nag-aalala. Kasi alam ko na maaasahan ko kayong lahat to hold the fort kapag wala ako. I'm so proud to call each and every one of you my panyero. Yo!
Congratulations, sir! Dalawang coffee na lang for us. Yes, sir. Thank you, Jonas. Kawawa naman yung mga pasyente sa ospital. Paano na lang kapag nawala yung charity ward? Kawawa naman si Philip. Kasalanan to ni Daddy eh. Oh, wait. Paano ko makukuha si Philip kung hindi pa sila okay ni Dad? Sofia, are you hearing yourself? Yun talaga yung focus mo. Alam mo, yung attachment mo kay Philip stems from your daddy issues. Don't psychoanalyze me. Hindi akong pasyente mo, Emil. Well, I think you should consider being one. Punta ka sa clinic. 24/7, on-call ako for you. Libre pa. Not in a million years. Oh, grabe ka naman makareject ng offer ko. Uy, mahal ang consultation fee ko. Mahalin mo rin ako. Ito yung matagal ko na sinasabi sa'yo. Ganito yung gagawin nila kapag nakuha nila tong ospital na to. Bakit, Philip? Kung hindi ako pumayag, sa tingin mo may pinag-uusapan pa tayong ospital ngayon? Ha? Sa tingin mo gusto ko yun? Kailangan lang ito ng ospital. Ninong, ito ba yung klase ng ospital na gusto nyo? Iisa-isahin nila lahat ng mga bagay na mahalaga kay Dad. At wala silang pakialam kung masaktan yung mga ibang tao. Tulad ng mga pasyente. Bakit, Philip? Kung makapagsalita ka, parang wala akong malasakit dito sa ospital na to. Masakit sa'yo. Mas masakit sa akin. Kaming dalawa ni Severino nagsimula dito sa ospital na to. Dugot pawis ni Severino. Dugot pawis ko rin! Claire, ano ginagawa mo dito? May pupuntahan kasi ako eh, kaya naisipan kong dumaan. Pwede ba wag ngayon? Ang dami-dami kong iniisip! Ang dami-dami kong iniintindi! Alam ko, narinig ko yung usapan niyo. I'm sorry. I'm sorry. Sorry. I'm sorry. Naiintindihan ko. Kailangan ako ng asawa ko ngayon. Salamat because you care for this hospital. Pero ano magiging silbi ng isang ospital kung yung mga pasyente niya hindi niya kaya gamutin dahil lang wala silang pera? Let me remind you, gentlemen, ba't natin ito ginagawa in the first place? To save lives. Dahil tayo ay mga doktor. Ninong pinabayaan niyo yung ospital ni Dad. Nakapasok ang mga Buen Camino sa ospital. Paano mo hinayaan yun? Nalubog sa utang ang ospital. Patong-patong na problema ang inabot ko. Hinarap ko yun mag-isa. Ayaw kong mawala ang ospital. Pagkatapos ng lahat, wala ang pamilya ko dahil dito sa ospital na to. Ganon din si Dad. Buhay niyo ang itinaya niyo dito. Buhay din ang itataya ko para hindi mawala ang ospital na to.
Sino mag-aakala na pwede pala tayo maging magkakampi? Kakampi ko, ospital. Ginawa ko lang to para hindi masayang ang pinaghirapan namin ni Severino. Bakit kayo pumayag sa gusto nila? Dapat kinausap niyo yung board. Baon na sa ospital. We're close to bankruptcy. At kung wala akong gagawin, malamang isarado na itong ospital. At hindi ako makakapayag nun. Nabalitaan ko na. Napasok na ng Buen Camino ang ospital. I hope you're proud. Tinayo namin yung ospital. Gusto namin maging magagaling na doktor. Kung saan namin magagawa ito. Katulad ng ospital. Pero parang ngayon, hindi yun yung pangarap namin. Hindi ito yung ospital na gusto namin ni Severino. Pero Dad, kung hindi ka masaya, bakit mo ginawa yun? Bakit mo sila hinayaang pumasok sa Kailangan sila ng ospital. Kailangan ng ospital yung pera nila. Isipin mo na lang, anak. May sakit yung ospital. Kailangan siya alagaan. Hindi siya kailangan mamatay. At kapag magaling na siya, may pag-asa na ulit maging isang ospital siya na gusto namin ni Severino. Pero sa ngayon, sasantabi muna namin yung pangarap namin ni Severino. Importante. Kailangan mabuhay ng ospital. Naintindihan mo? Hi, ma'am. The usual po ba? Okay. Walang ginawang violation ng ospital. Kaya hindi ito dapat maipasara. Sabrina, ibinabalita lang natin ang kwento ha. Hindi tayo ang gumagawa nito. Set your feelings aside, Sabrina. And look at the stories as they are. Here you go, ma'am. Oh, thank you. Sure. We're going to have to make budget cuts, starting with this charity ward. Nakakatawa yung mukha ni Salazar. He was like the saddest clown. Lagi na akong dadaan sa ospital para matawa sa kanya. Siniswerte pa rin ako because that Claire is nowhere to be found. Pero paano kung magpakita siya ulit? Ma'am. So tama ba yung hinala ko? Sinustok mo ba talaga ako? Ma'am naman, kung makapagbintang ka. Alam mo, parang may bias ka, no? Journalist ka. Di dapat ka nun, di ba? Eh ikaw, PO3 paras. Masyado kang mapanghusga. Pulis ka, hindi dapat ganun, di ba? Ma'am, pinapatupad ko ang batas. Mababa man yung ranggo ko sa paningin mo. Aasenso din ako balang araw. Ah, talaga? Bakit?
Kasi meron kang bagong inimbestigahan. Ano yun? Share mo naman. Anything special? O bakit? May Sabrina ka na ba? Share mo naman. Madam, good mood ka, madam ah. Ay, pagkatapos ng hirap at dalamhating pinagdaanan ko, namatayan ako ng asawa nang wala sa oras, maraming bumabati ko sa akin. Tinanggihan ako ng kung sino-sino. Na-eskandalo ako. Akala ko hindi na ako makakabangon. Pilit na lang ako pinababagsak. Pero nagpursigi ako, Minya. Kaya nga po, madam eh. Bilib na bilib talaga ako sa'yo, Madam Victoria. Ang tibay-tibay mong babae. Kahit ano ng gusto mo, makukuha mo. Basta magpursigi ka lang. Look, I got justice for my husband. Huwag kayo mag-alala dahil gagawin namin ang lahat para makahanap kami ng foundation na pwede kayong tulungan at tatanggapin kayo. Sasabihan na lang namin kayo kapag meron na kaming nahanap. Basta, huwag niyo nakakalimutan lahat ng bilin ko sa inyo, ha? Mag-iingat kayong lahat. Maraming salamat po, Dok. Salamat po. Miss ko po kayo ni ate. Kuya. Mamimiss ka din namin. Magpalakas ka, ha? Salamat po. Hi. Nakuha na nila yung ospital. Napalis na nila yung mga pasyente. I feel that, Claire. I feel the people who need me. Hindi mo kasalanan yun. Hindi pa tapos ang lahat. Nandito ako. Gagawa tayo ng paraan.
I'm sorry. Sorry kung puro na lang problema yung dinadala ko dito. Alam ko, napapagod ka na din. Sorry. Hindi ako napapagod. Dahil alam ko kung gaano ka-importante to sa'yo. Yung mga tao sa charity ward. At kahit na saglit na panahon, napamahal na ako sa kanila. Gagawa tayo ng paraan, ha? Lahat gagawin ko para mailigtas sila. Unti-unti nang bumabalik ang mga alaala ko. Pakiramdam ko, malapit ko nang mahanap ang sarili ko. Pero, bakit pakiramdam ko parang may humaharang sa pagtuklas ko ng pagkatao ko? Pwede ba wag ngayon? Ang dami-dami kong iniisip! Ang dami-dami kong iniintindi! So, Congresswoman, marami nagre-reklamong mga concerned citizens ngayon. Bakit nyo gustong ipasara ang charity ward ng Salazar Medical Center? I knew that people are going to react violently. Kaya nandito ako ngayon to clarify some speculations. Because I am a monster, Sabrina. Wala akong pakialam sa mga hampas lupa sa charity ward ni Salazar. Hindi bagay sa'yo, te. Huwag mo nga ginagaya yung madam ko. Hindi kayo magka-level, no? Watch and learn. I only care what's best for the patients. Contrary sa mga kumakalat na balita, hindi naman permanente ang pagpapasara ng charity ward. Dami mong paligoy-ligoy. Ang sabihin mo, naturingan kang congresswoman, kung wala ka namang malasakit sa mga tao. We are just making some adjustments para mas mapaayos ang pangangalaga sa mga pasyente doon. Because they deserve the best healthcare services there is. Oh, ganon. Because they deserve a better healthcare service. Yon. You see? Madam Victoria knows. Alam niya yung gagawin niya. She is the Victoria Buencamino. Tsaka huwag ka nga nagagaya sa madam ko. Di kayo magkauri. Pang Miss Universe yun, ikaw kahit pang Miss Kalawakan de Barangay, di ka papasa sa puti ng mukha mong yan. Ano ba yan? May iba shape ba yan? Tingnan mo itong mga politikong ito. Napakagaling mambola. Imbis na sila magsilbi sa mga tao, sila pa yung nanlalamang sa mga kapwa nila. Kaya nga ho lalo akong porsigido at tumulong kay Philip at sa mga pasyente niya. May problema. What's happening?
natin ang pangalan ng hospital to Buen Camino Memorial Hospital. Bastos ka talaga! For all those who vote yes, raise your hand. Parang lalo kong lumalala yung sakit niya. Ipapatingin natin siya kay Philip. Wala ka! Tawag mo na si Dr. Enriquez. Pasyente niya na galing sa charity ward. Ipinasok sa private room. We have to go sa hospital.